500 taon bago si Kristo, sa puso ng Crescente Fertile, matatagpuan ang isang lungsod na nagpapayukod sa buong kilalang mundo sa pagkamangha at sindak. Ang mga pader nito ay may kapal na 25 metro. Ang mga pinto nito ay nagniningning na nababalutan ng mga asul na azulejo. Ang mga hardin nito ay humahamon sa mismong grabidad. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ng mga templong iyon na gumulat maging sa mga pinaka-eksperyensyadong manlalakbay ng sinaunang mundo. Isang bagay na nagpabago sa mga kababaihan upang maging mga buhay na handog. Bago magpatuloy sa video, gusto mo bang palakasin ang iyong buhay panalangin at makatulong pa sa paglago ng aming channel? Naghanda ako ng material na may higit sa 50 espesyal na panalangin para gabayan ka. I-click ang link sa description at tulungan ang aming proyekto na ipakalat ang salita ni Kristo. Para ilagay sa script ng ang Griegong historiador na si Herodoto ay tumawid sa mga pinto ng metropolis na yon noong ika-5 siglo bago si Kristo. Nakita na niya ang mga piramide ng Egipto, nakapaglayag na sa buong Mediteraneo, at nakapagdokumento na ng dose-dose ng iba't ibang kultura. Walang anumang nakapaghanda sa kanya para sa kung ano ang kanyang matatagpuan sa sagradong lugar ng Ishtar. Tinawag niya yon na ang pinakanakahihiyang kaugalian sa buong Babilya. At si Herodoto ay hindi isang tao na madaling magulat. Isipin ang senaryo. Isang lungsod na may higit sa 200,000 naninirahan sa rurok nito. Mga templo na tumatayo na parang mga artipisyal na bundok sa gitna ng kapatagan ng Mesopotamia. Ang pinakamalaki sa mga ito, ang Etemenanki, ay may taas na humigit kumulang 70 metro, halos kapareho ng vertikal na sukat ng gusaling flatiron ng Nova York, na noong itinayo noong 1902 ay itinuturing na isa sa pinakamataas sa planeta. 7 baitang-baitang na terrace na umaakyat patungo sa langit, bawat isa ay pininturahan ng ibang kulay na kumakatawan sa 7 kilalang planeta. Sa pinakatuktok, isang santuwaryo na nababalutan ng purong ginto kung saan, ayon sa mga saserdoteng Babilyo, ang mismong Diyos na si Marduk ay bumababa gabi-gabi upang magpahinga. 17 milyong laryo ang kinailangan upang itayo ang istrukturang ito lamang. 43 taon ng patuloy na pagtatrabaho sa ilalim ng paghahari ni Nabucodonosor II. Libu-libong manggagawa ang naghuhulma, nagsusunog at nagpapatong-patong ng laryo sa ibabaw ng laryo, suson sa ibabaw ng suson, hanggang sa ang tor ay naging napakataas na ang anino nito ay bumabalot sa buong mga bloke ng lungsod tuwing dapit hapon. Ngunit hindi ang arkitektura ang nag-iwan sa mga dayuhang bisita na walang masabi, kundi ang nangyayari sa loob ng mga templo. Ang pagsamba kay Ishtar ay nangibabaw sa relihiyosong buhay ng Babilya sa paraang walang kanluraning Diyos ang nakapantay kailanman. Si Ishtar ang diyosa ng pag-ibig, ng digmaan at ng pagkamayabong, 3 dominyo na itinuturing ng mga Babilyo na hindi mapaghihiwalay. Pinamamahalaan niya ang parehong larangan ng digmaan at ang higaan ng kasal. Parehong ang masaganang ani at ang nagnininas na pagnanasa. Ang mga himnong kinata para sa kanyang karangalan ay lantarang nagdiriwang sa kanyang sexualidad, sa kanyang kapangyarihan sa mga katawan ng tao, sa kanyang kakayahang pabalukturin ang mga hari at iwanan ng mga mandirigma ang kanilang mga armas. Ang mga templong nakalaan sa kanya ay hindi lamang mga lugar ng panalangin. Ang mga ito ay mga ekonomikong, politikal at ritual na kompleks kung saan ang hangganan sa pagitan ng sagrado at ng karnal ay sadyang hindi umiiral. At sa puso ng mga kompleks na ito ay gumagana ang isang sistema na tumagal ng higit sa 2,000 taon, bumabagtas sa mga imperyo, dinastya at pananakop. Inilarawan ito ni Herodoto ng ganito, bawat babaeng ipinanganak sa bansang ito ay dapat, minsan sa kanyang buhay, maupo sa bakuran ni Aphrodite. Ginamit niya ang Griegong pangalan para kay Ishtar, at ibigay ang sarili sa isang estranghero. Pansinin ang katumpakan ng kanyang mga salita. Hindi ilang babae lamang. Bawat babae. Hindi optional. Obligado. Minsan sa buhay, ang bawat babaeng Babilnika ay dapat umanong pumunta sa templo, maupo sa gitna ng iba pang naghihintay, at maghintay na isang hindi kilalang lalaki ang maghagis ng barya sa kanyang kandungan. Kapag nangyari ito, hindi siya maaaring tumanggi. Ang pera, gaano man ang halaga, ay nagiging sagrado dahil sa gawain iyon. Ang babae ay susunod sa estranghero palabas ng bakuran ng templo, kung saan isasagawa ang ritual na pagtatalik. Pagkatapos lamang nito siya maaaring umuwi. Ang ilan, ayon kay Herodoto, ay naghihintay ng mga taon bago sila piliin ng sinuman. Ang iba naman, ang mga pinakamaganda, ay natatapos ang obligasyon sa loob lamang ng ilang oras.
Ang salaysay na ito ay umalingaw sa paglipas ng mga siglo at malalim na humubog sa imaheng binuo ng kanluran tungkol sa Babilnya. Ngunit ang makasaysayang katotohanan ay higit na mas komplikado at sa maraming aspeto mas nakababagabag. Kinukwestiyon ng mga modernong iskolar kung ang salaysay ni Herodoto ay naglalarawan ng isang pangkalahatang gawain o isang partikular na ritual para sa ilang uri ng kababaihan. Ang mga isyu sa pagsasalin ay nagpapakomplikado sa interpretasyon. Ang Griegong salita na kanyang ginamit ay maaaring mga hulugang bawat lokal na babae o bawat babaeng nauupo sa templo, isang krusyal na pagkakaiba. Bukod pa rito, malamang na hindi kailanman personal na binisita ni Herodoto ang Babilnya at ibinatay lamang ang kanyang salaysay sa impormasyong nakuha mula sa mga mandaragat, mangangalakal at manlalakbay. Hindi ito nangangahulugan na ang ritual na prostitusyon ay hindi umiiral. Nangangahulugan ito na gumagana ito sa mas organisadong paraan kaysa sa iminungkahi ng Griegong sensasyonalismo. Ang mga templong Babilniko ay nagpapanatili ng iba't ibang kategorya ng mga kababaihan na nagsisilbi sa diyosa. Mayroong mga nadito, mga saserdotisang may mataas na katayuan na nakatuon sa mga lalaking Diyos tulad ni Shamash o Marduk. Ang mga babaeng ito ay madalas na nagmula sa mga aristokratikong pamilya. Ang kanilang mga ama ay inilalaan sila sa templo noong kanilang pagkabata o pagdadalaga sa pamamagitan ng mga formal na seremonya na nakatala sa mga kontrata. Ang mga nadito ng Sipar, halimbawa, ay nakatira sa isang napapaderang kompleks na tinatawag na Gagum, isang uri ng Mesopotamiang kumbento kung saan sila ay nagpapalakad ng mga ari-arian, nagpapahiram ng pera at nagsasagawa ng mga negosyo sa ngalan ng templo. Ang Tsdigo de Hammurabi, ang kalipunan ng 282 batas na nakaukit sa isang stele ng diorito na may taas na 2.5 metro noong humigit kumulang 1,750 taon bago si Kristo, ay naglaan ng ilang sugnay para sa proteksyon ng mga babaeng ito. Ang batas na 110, halimbawa, ay nagtatakda ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog para sa sinumang nadito na magbubukas o papasok sa isang taberna, mga establishmento na naugnay sa karaniwang prostitusyon. Ang tindi ng parusa ay nagpapakita na mayroong malinaw na linya na naghihiwalay sa mga sagradong saserdotisa mula sa mga karaniwang puta, at ang pagtawid sa linyang iyon ay isang mortal na krimen. Ngunit sino nga ba ang mga kababaihan na talagang nagbebenta ng mga serbisyong sexual sa mga templo? Binabanggit ng mga kuneipormeng teksto ang ilang kategorya. Ang harimtu ay madalas lumilitaw sa panitikang Babilnika, kabilang na sa mismong Pico de Gilgamesh. Si Shamhat, ang babaeng naging sibilisado sa mailap na si Enkidu sa pamamagitan ng pakikipagtalik, ay inilarawan bilang harimtu. Isinasalin ng ilan ang salitang ito bilang puta. Ipinapangatuwiran naman ng iba na ito ay nangangahulugan lamang ng isang babaeng walang asawa na may kontrol sa kanyang sariling sekswalidad, isang bagay na radikal para sa panahong iyon. Pagkatapos ay mayroong mga kadisto, isang terminong iniugnay ng ilan sa salitang Hebreo na kedesha na lumilitaw sa matandang tipan. At ang mga ugbabtu na binanggit kasama ng mga nadito sa Tsdigo de Hammurabi. At ang mga sekreto na ang pangalan ay nagmula sa isang ugat na nangangahulugang kinidnap o nakatago. Bawat kategorya ay sumasakop sa ibang baitang sa herarkiya ng templo. Bawat isa ay may mga partikular na karapatan at pagbabawal. Ang ilan ay maaaring magmana ng ari-arian mula sa kanilang mga ama. Ang iba naman ay maaaring mangolekta ng kita mula sa mga lupang sinasaka ng kanilang mga kapatid. Mga karapatan na inilalarawan ng mga iskolar bilang pambihira kung isasaalang-alang ang papel ng mga kababaihan sa panahong iyon. Ngunit lahat sila ay nagsisilbi, sa isang paraan o sa iba pa, sa sagradong ekonomiya na umiikot sa pagsamba sa Diyosa ng pag-ibig at ng digmaan. Isipin mo ito sa isang sandali. Nagsasalita tayo tungkol sa isang sistema na tumagal mula sa 3 milenyo bago si Kristo hanggang sa pananakop ng mga Persa noong 539 bago si Kristo. Higit sa 1,500 taon ng patuloy na paggana. Mga henerasyon at henerasyon ng mga kababaihang ipinanganak, lumaki at tumanda sa loob ng mga istrukturang ito. Libo-libong mga administratibong dokumento na nagtatala ng mga transaksyon, mga alitan, mga pamana at mga obligasyong may kaugnayan sa pagsamba. Ang templo ay nagsisilbing parang bangko, parang korte, parang sentro ng tulong panlipunan at parang bahay-aliwan, lahat ng sabay-sabay. Ang mga saserdote ay nagpapatakbo ng malalaking halaga. Nangungolekta ng interes sa mga pautang. Nagpapaupa ng mga lupa.
nakikipagkasundo sa mga kontrata ng kasal, at nangangasiwa sa mga ritual na naglalagay sa mga katawan ng tao sa serbisyo ng banal na pagkamayabong. Isaalang-alang ang sitwasyon ng isang batang babaeng ipinanganak sa isang pamilyang Babilnika na kabilang sa middle class. Sa edad na 10 o 12, maaaring ilaan siya ng kanyang ama sa templo. Hindi ito nangangahulugang isang pag-abandona, madalas itong isang ekonomikong estratehiya. Ang isang anak na babaeng inilaan sa templo ay hindi nangangailangan ng dot upang makapag-asawa. Magkakaroon siya ng garantisadong suporta mula sa relihiyosong institusyon. At, depende sa kategoryang paglalagyan sa kanya, maaari siyang makapag-ipon ng malaking kayamanan sa buong buhay niya. Ngunit ang pagpili ay hindi sa kanya. Ang pagpili ay hindi kailanman sa kanya. Ang mga dokumento mula sa Nippur at Sipar ay nagpapakita ng mga amang nakikipagkasundo sa mga tuntunin ng paglalaan ng kanilang mga anak na babae na parang nakikipagkasundo sa pagbebenta ng isang ari-arian. Tinutukoy kung gaano kalaking singsing na pera, mga alahas na matatanggap ng batang babae bilang bahagi ng kanyang inisasyon, ang dapat ibigay ng templo. Itinatakda kung anong mga karapatan sa pamana ang kanyang mapanatili. Binibigyang kahulugan kung maaari siyang mag-asawa sa huli o hindi, at sa ilalim ng anong mga kondisyon. Hindi ito palaging prostitusyon sa modernong kahulugan. Ngunit ito ay palaging pag-angkin sa mga katawan ng kababaihan ng mga institusyong kontrolado ng mga kalalakihan. Ang tinatawag na sagradong kasal, hieros gamos sa Griego, ang sumasakop sa tuktok ng ritual na pyramid. Minsan sa isang taon, sa panahon ng pista ng bagong taon na tinatawag na Akito, ang hari ng Babilnya ay umaakyat umano sa mga hakbang ng sigurat upang makipag-isa sa sexual na paraan sa mataas na saserdotisa ni Ishtar. Kinakatawan ng babae ang diyosa. Kinakatawan naman ng hari ang Diyos na si Dumuzi, ang banal na katuwang ni Ishtar. Ang pag-iisa sa pagitan nila ay gumagarantiya sa pagkamayabong ng lupa, sa kasaganaan ng kaharian, sa pagpapatuloy ng kaayusan ng sansinukob. Ipinagdiriwang ng mga himnong Sumeryo ang pagtatagpong ito sa tahasang erotikong wika. Inilalarawan nila ang haring tumatakbo ng 320 kilometro, nag-aalay ng mga sakripisyo, nakikipagpiging sa Diyos araw na si Utu at tumatanggap ng maharlikang korona mula sa Diyos na si An, lahat sa loob ng isang araw. Mga makatang hyperbole, tiyak. Ngunit mga hyperbole na binuo sa isang ritual na pundasyon na kinasasangkutan ng mga tunay na katawan na gumagawa ng mga tunay na bagay sa tuktok ng mga monumentong toreng iyon. Ang ilang iskolar ay nagpapangatuwiran na ang pakikipagtalik ay hindi kailanman literal na nangyayari, na ito ay isang simbolikong pagganap, isang dramatikong pagsasadula ng banal na mito. Ang iba naman ay naninindigan na ang pagsasakatuparan ay tunay at kinakailangan para sa mahiwagang bisa ng ritual. Ang debate ay nagpapatuloy. Ang hindi pinagtatalunan ng sinuman ay ang sekswalidad ng kababaihan ay sistematikong kinukuha para sa mga relihiyoso, politikal at ekonomikong layunin sa isang sukat na hindi na nakita ng sinaunang mundo na naulit sa ibang lugar. Pagkatapos ay lumilitaw ang isa pang suson. Dahil hindi lamang ito tungkol sa mga kababaihan sa mga templo. Ito ay tungkol sa lahat ng kababaihan sa lipunang Babilnika na sa anumang paraan ay konektado sa sistemang iyon. Ang salaysay ni Herodoto, kahit na ito ay labis, ay nakakuha ng isang malalim na kultural na katotohanan, ang ideya na ang katawan ng babae ay unang pagmamay-ari ng mga Diyos, pagkatapos ay ng pamilya, at sa huli lamang ay sa mismong babae. Ang isang birheng inilaan sa templo ay nagsisilbi sa diyosa. Ang isang asawa ay nagsisilbi sa asawang lalaki na bumili sa kanya mula sa kanyang ama. Ang isang kerida ay nagsisilbi sa sinumang sumusuporta sa kanya. Sa bawat kaso, ang katawan ng babae ay instrumento ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Si Quinto Curcio Rufo, isang Romanong historiador na sumulat tungkol sa mga pananakop ni Alexandre noong unang siglo ng panahong Kristiyano, ay inilarawan ang Babilnya bilang isang lugar ng walang katulad na moral na katiwalian. Ang mga asawang lalaki at mga ama, ayon sa kanya, ay pinapayagan ang kanilang mga asawa at anak na babae na makipagtalik sa mga estranghero basta't ang kahiyahiyang gawa ay binabayaran. Ang mga kababaihan ay dumadalo sa mga piging na sa simula ay nakadamit ng may kahinhinan, pagkatapos ay inaalis ang bawat suso ng damit hanggang sa kanyang mga salita habang humihingi ng paumanhin sa mambabasa. Sa huli ay itinapon ang kanilang mga pinakapribadong kasuotan. Propagandang Romano. Marahil ay bahagi nito.
Ngunit propagandang binuo sa mga tunay na persepsyon ng pagkakaiba sa kultura na pinagmamasdan at pinipilipit ng mga kanluraning mananakop upang bigyang katwiran ang kanilang sariling mga imperial na ambisyon. Ang Babilnya ay naging kasing kahulugan ng sexual na dekadensya dahil lantarang ginagawa nito ang itinatago ng ibang kultura. At dito tayo dumating sa punto kung saan ang kasaysayan ay nagtatagpo sa kasulatan. Dahil ang mga propeta ng Israel ay hindi lamang nagtatala ng mga etnograpikong obserbasyon nang kondenahin nila ang mga gawaing Babilnika. Sila ay nakikipaglaban sa isang teolohikong labanan ng buhay at kamatayan. Nang sakupin ni Nabucodonosor II ang Jerusalem noong 586 bago si Kristo, hindi lamang niya winasak ang templo ni Salomo at dinala ang mga Judyo sa pagpapatapon. Inilubog niya sila sa puso ng sistemang relihiyoso-sexual na iyon na sumasaklaw sa lahat. Isipin ang isang batang Israelita tulad ni Daniel na pinalaki sa pagsamba sa iisang Diyos na nagbabawal sa lahat ng anyo ng idolatriya, na biglang naglalakad sa mga kalye kung saan ang mga kababaihan ay naghihintay sa mga bakuran ng mga templo upang tuparin ang mga ritual na obligasyon na tinatawag ng kanyang kautusan na kasuklam-suklam. Ang aklat ni Jeremias, Kabanata 51, versikulo 7, ay inilarawan ang Babilnya bilang isang kalis na ginto sa kamay ng Panginoon na nagpalasing sa buong lupa. Ang mga bansa ay uminom ng alak nito, kaya naman ang mga bansa ay nabaliw. Ang metapora ng kalis ng pagkalasing ay muling lalabas pagkalipas ng mga siglo sa Apokalipse ni Joe. Hindi ito nagkataon lamang. Ang alaala ng pagpapatapon sa Babilnya ay hindi na mababago ang paghubog sa kung paano nakikita ng Israel ang lahat ng anyo ng idolatriya. Si Ezekiel, na nagpopropesya sa gitna ng mga itinapon sa pampang ng Ilog Kebar, ay naglaan ng mga buong kabanata upang ilarawan ang Jerusalem bilang isang hindi tapat na puta. Hindi dahil sa literal na pangangalunya, kundi dahil sa espiritual na pangangalunya, ang pagsamba sa mga dayuhang Diyos na natutunan ng Israel sa pakikipag-ugnayan sa mga tao tulad ng mga Babilnyo. Pinarami mo ang iyong mga pakikipagtalik sa lupain ng Kana hanggang sa Kaldea, isinulat niya sa Kabanata 16, at kahit sa ganito ay hindi ka panasiyahan. Ang wika ay sadyang nakagugulat. Ang Diyos bilang isang asawang niloko. Ang Israel bilang asawang babae na nagbebenta ng kanyang katawan sa mga paganong templo. Ang idolatriya bilang isang anyo ng espiritual na prostitusyon. Ang mga pagkakatulad na ito ay hindi lumitaw sa kawalan. Lumitaw ang mga ito mula sa direktang paghaharap sa pagitan ng dalawang radikal na magkasalungat na pananaw sa relasyon sa pagitan ng sexualidad, kabanalan at kaayusang panlipunan. Para sa mga Babilnyo, ang ritual na pakikipagtalik ay nag-ugnay sa mga tao at mga Diyos sa positibong paraan. Nagdadala ito ng pagkamayabong. Gumagarantiya ng mga ani. Nagbibigay katwiran sa mga hari. Ang Diyosang si Ishtar ay ipinagdiriwang dahil sa kanyang mapusok at hindi mapigilang kalikasan. Ang mga himno ay naglalarawan sa kanya na nagagalak sa kanyang vulva, humihingi ng pagsamba sa pamamagitan ng karnal na kasiyahan, ginagantimpalaan ang kanyang mga deboto ng tagumpay sa militar at kasaganaang ekonomiko. Para sa mga Israelita, ang sistemang ito rin ay kumakatawan sa kumpletong pagbaligtad ng banal na kaayusan. Ginagawa nitong kalakal ang sagradong regalo ng sexualidad. Binabawasan ang mga kababaihan sa mga instrumento ng mahiwagang manipulasyon. At higit na masama, ibinibigay sa mga huwad na Diyos ang mga kapangyarihang pag-aari lamang ng mailalang. Pansinin ang nangyayari nang isulat ni Joe ang Apokalipse sa pagtatapos ng unang siglo ng panahong Kristiyano. Ang makasaysayang Babilnya ay bumagsak na ng higit sa 600 taon. Sinakop na ito ng Imperyong Persa. Sinubukan na itong muling itayo ni Alexandre Magno bago siya namatay ng maaga. Inabandona na ito ng mga Seleucida pabor sa mga mas bagong lungsod. Nang sumulat si Joe, ang mga guho ng mga monumentong sigurat na iyon ay unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng sikat ng araw sa Mesopotamia. Ngunit ang pangalan ay nanatiling buhay. At nanatiling puno ng kahulugan. Babilnya, ang dakila, ang ina ng mga puta at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ganito siya inilarawan ni Joe sa Kabanata 17 ng Apokalipse, versikulo 7. Hindi isang heograpikal na lungsod. Isang simbolo. Isang paglalagom ng lahat ng kinakatawan ng sistema ng mundo bilang pagsalungat sa kaharian ng Diyos. Lumilitaw siyang nakadamit ng purpura at eskarlata, mga kulay ng pagkahari at kayamanan. Napapalamut siya ng ginto, mahahalagang bato at perlas.
Hawak sa kamay ang isang kalis na ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga karumihan ng kanyang pakikipagtalik. Lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus. Ang bawat elemento ng paglalarawang ito ay may malaytaong pag-alingaungaw sa mga gawain ng mga sinaunang templong Babilniko. Ang mga marangyang kasuotan na ginagamit ng mga puta sa templo upang akitin ang mga kliyente. Ang mga alahas na iniipon ng mga saserdotisa sa buong karera nila. Ang ritual na kalis kung saan dumadaloy ang pagkalasing ng idolatriya. Ang dugo ng mga lumalaban sa sistema na isinasama sa makina ng espiritual na kamatayan. Si Joe ay hindi nag-imbento ng mga random na metapora. Dinadalisay niya ang mga siglo ng makapropetang alaala sa isang imahe na agad na makikilala ng kanyang mga mambabasang Judyo at Kristiyano noong unang siglo. At pagkatapos ay darating ang twist. Dahil ang dakilang puta ng Apokalipse ay hindi lamang ang muling nabuhay na Babilnya. Ito ay ang Roma. Ito ay ang bawat sistema ng tao na umaakit sa pamamagitan ng kapangyarihan, kayamanan at karnal na kasiyahan habang inuusig ang mga sumusunod sa kordero. Ang 7 bundok kung saan siya nakaupo, isang pagtukoy sa 7 burol ng Roma, ay ginagawa itong malinaw. Ngunit ang paggamit ng pangalang Babilnya sa halip na Roma ay gumagawa ng higit pa sa pagprotekta kay Joe mula sa imperial na paghihiganti. Ikinokonekta nito ang kasalukuyang mang-uusig sa paganong nakaraan sa isang pagpapatuloy na bumabagtas sa libu-libong taon. Ang nangyayari sa mga bahay aliwan ng Babilnya ay hindi naiwan sa Babilnya. Ang sistema ay nakaligtas sa pagbagsak ng lungsod. Nakaligtas sa pagbabago ng mga imperyo. Nakaligtas sa ilalim ng ibang mga pangalan, ibang mga anyo, ibang mga katuwiran. Ang komersyalisasyon ng sekswalidad ng babae. Ang pagsasagrado sa kapangyarihan ng lalaki. Ang pagbabago ng mga katawan sa mga instrumento ng espiritual at ekonomikong manipulasyon. Ang lahat ng ito ay nagpatuloy at nagpapatuloy na namumulaklak saan man naghahanap ang mga tao ng mga shortcut patungo sa transcendensya sa pamamagitan ng laman. Hindi sa ang mga partikular na ritual ng mga templo ni Ishtar ay muling ginawa sa Roma o sa anumang ibang lugar. Kundi ang lohika na nasa likod ng mga ito ay napatunayang pambihirang madaling iakma. Ang ideya na mayroong ilang mga kababaihan na ang mga katawan ay pagmamay-ari ng sistema, maging ito ay relihiyoso, ekonomiko o politikal, ay hindi kailanman tunay na namatay. Ang mga dokumentong natagpuan sa mga arkeolohikong lugar sa Babilnya ay nagbubunyag ng mga administratibong detalye na nag-aalis ng anumang posibleng romantisasyon sa mga gawain ito. Mga rekord ng pagbabayad. Listahan ng mga kababaihan na ikinategorya ayon sa uri. Mga kontrata na tumutukoy sa mga obligasyon at kabayaran. Mga legal na alitan tungkol sa mga karapatan sa pamana ng mga anak na ipinanganak mula sa mga ritual na pagsasamang ito. Burokrasya sa madaling salita. Ang uri ng burokrasya na nagpapabago sa mga tao upang maging mga unit sa accounting. Isang teksto mula sa sinaunang panahon ng Babilnya, humigit kumulang 2,000 hanggang 1,600 taon bago si Kristo, ay naglilista ng mga sagradong puta, kasama ng iba pang mga propesyon tulad ng mga panadero, mga eskriba at mga barbero na bahagi ng mga tauhan sa ritual ng ilang mga templo. Hindi ito isang marginal na trabaho. Ito ay isang institusyonal na trabaho, regulated, binubuwisan at pinangangasiwaan ng parehong mga otoridad na nagpapalakad ng mga sakripisyo ng hayop at mga handog na butil. Ang ekonomiya ay hindi mapaghihiwalay sa teolohiya. Ang mga templo tulad ng Esagila, ang dakilang templo ni Marduk sa Babilnya, na matatagpuan sa paanan ng Etemenanki, ay gumagana tulad ng mga modernong korporasyon sa maraming aspeto. Nagmamay-ari sila ng mga lupa. Gumagamit ng mga manggagawa. Nagpapalakad ng mga portfolyo ng pamumuhunan. At ang isang makabuluhang bahagi ng kanilang kita ay direktang nagmumula sa mga sexual na aktibidad na isinasagawa sa loob ng kanilang mga bakuran o sa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Ang mga paghuhukay na pinangunahan ng Aleman na arkeologong si Robert Koldewey sa pagitan ng 1,800 at 1,900 at 1,914 ay nagbunyag ng laki ng mga operasyong ito. Ang base ng Etemenanki ay may sukat na 70 metro por 70 metro, isang lawak na katumbas ng halos 2 football field. Ang kompleks ng Esagila ay mas malaki pa, na may maraming bakuran, silid at kapilya na nakalaan sa iba't ibang Diyos. Ang kayamanang naipon doon ay hindi mabilang.
Si Nabucodonosor II, ang parehong haring nagwasak sa Jerusalem at binanggit ng higit sa 70 beses sa matandang tipan, ay naglaan ng 43 taon ng kanyang paghahari upang ibalik at palawakin ang mga monumentong ito. Isang stele na natuklasan noong 1975 ay nagpapakita sa hari na nakatayo sa harap ng muling itinayong sigurat na may isang inskripsyon kung saan siya nagmamalaki. Ginawa ko itong kamangha-mangha para sa mga tao sa mundo, itinayo ko ang tuktok nito hanggang sa mga langit. Ang Daniel Kabanata 4 ay naglalarawan sa pagbagsak ng haring ito mismo. Ang kanyang kapalaluan ay pinarusahan ng 7 taon ng pagkabaliw kung saan siya ay namuhay na parang isang hayop sa parang. Nang bumalik ang kanyang katuwiran, ipinahayag niya, "Ngayon ako, si Nabucodonosor, ay pumupuri, nagbubuni at nagluluwalhati sa hari ng mga langit, sapagkat ang lahat ng kanyang mga gawa ay katotohanan, at ang kanyang mga daan ay katarungan, at kaya niyang pababain ang mga lumalakad sa kapalaluan." Ang kabalintunaan ay hindi nakaliligtas sa pansin. Ang tagapagtayo ng pinakamalalaking paganong templo sa kasaysayan ay nagtapos sa pagkilala, kahit ayon sa teksto ng Biblia, sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ng Israel sa lahat ng mga Diyos na kanyang pinagsilbihan. Ang mga sigurat na kanyang itinayo ay gumuho. Ang lungsod na kanyang pinaganda ay naging guho. Ngunit ang mga salita ng pagpapakumbaba na sinabi niya umano ay naingatan sa kasulatan magpakailanman. Kaya naman lumilitaw ang hindi maiiwasang tanong. Bakit pinayagan ng Diyos na ang kanyang bayan ay mapatapon sa mismong lugar na iyon? Bakit 70 taon ng direktang pagkakalantad sa pinakamaunlad na sistemang relihiyoso-sexual ng sinaunang mundo? Ang tradisyonal na sagot ay tumuturo sa disiplina, ang Israel ay nahawaan na ng kanaanitang idolatriya, kaya ipinadala sila ng Diyos sa mismong puso ng pandaigdigang idolatriya upang matutunan nila ang pagkakaiba ng tunay at maling pagsamba. Ngunit mayroon pang nangyayari. Sa panahon ng pagpapatapon, bumuo ang mga Judyo ng mga institusyon na susuporta sa kanila sa darating na libu-libong taon. Ang sinagoga, bilang sentro ng pag-aaral at panalangin pangkomunidad na hiwalay sa templo. Ang pagtitipon at pag-edit ng mga Hebreong kasulatan sa isang anyong malapit sa huling porma nito. Ang pagbuo ng isang relihiyosong pagkakakilanlan na kayang mabuhay ng walang teritoryo, ng walang altar ng sakripisyo, ng walang gumaganang pagkasaserdote. Ang lahat ng ito ay lumitaw mula sa pakikipagharap sa Babilnya. Pumasok sila bilang isang teritorial na nasyon na nakatali sa isang partikular na santuaryo. Lumabas sila bilang mga tao ng aklat na may kakayahang panatilihin ang kanilang pananampalataya sa anumang lugar sa mundo. At dala-dala nila ang hindi malilimutang alaala ng kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa ilalim ng pamamahala ng dakilang puta. Isaalang-alang ang kung ano ang nanatili. Ang mga hanging garden, kung umiral man, ay naglaho. Ang mga titanong pader ay binuwag ng laryo sa laryo sa paglipas ng mga siglo. Ang Etemenanki ay naging isang lubak na lamang sa lupa na nahirapang kilalanin ng mga arkeologo. Sa mga kababaihan na nagsilbi sa mga templo, walang natirang pangalan. Mga kategoryang pangburokrasya lamang. Mga tinantyang istatistika lamang. Mga piraso lamang ng mga kontrata na nagtuturing sa kanilang mga katawan bilang mga ari-ariang maaaring ilipat. Ngunit ang salita na binigkas ng mga propeta laban sa sistemang iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Gumuho ang dakilang Babilnya at naging tahanan ng mga demonyo, pahayag ng Apokalipse Kabanata 18, versikulo 2. Ang ipinangakong pagkawasak ay hindi lamang militar o politikal. Ito ay espiritual. Ang sistema na nagpabago sa sexualidad bilang kalakal, sa mga katawan bilang mga instrumento ng kapangyarihan, at sa kasiyahan bilang shortcut sa transcendensya. Ang sistemang iyon ay nilitis at hinatulan sa banal na hukuman bago pa man naging alabok ang mga bato nito. Ngunit ang paghatol ay hindi ang katapusan ng kwento. Dahil kaagad pagkatapos ilarawan ang pagbagsak ng puta, ipinakita ni Joe ang isa pang babae. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos, na nakagayak na parang isang asawang babae na inayusan para sa kanyang asawa. Apokalipse Kabanata 21, versikulo 1 at 2. Hindi isang putang lasing sa dugo, kundi isang nobyang nagniningning sa kaluwalhatian. Hindi isang sistema na nagsasamantala sa mga katawan, kundi isang komunidad na nagdiriwang ng tunay na pagkakaisa sa pagitan ng banal at ng tao. Ang Biblia ay nagtatapos sa isang kasalan. Hindi sa mga ritual na pagtatalik sa mga paganong templo, kundi sa kasalan ng kordero at ng kanyang simbahan. Natubos na sexualidad.
Naibalik na intimacy. Pag-ibig na hindi bumibili o nagbebenta, kundi malayang nagbibigay at tumatanggap. Ito ang nangyayari sa mga bahay aliwan ng Babilnya, ang pinaka-elaborate na distorsyon na binuo ng galing ng tao mula sa kung ano ang nilayon ng Diyos simula pa sa den. Ang pagkakaisa ay ginawang transaksyon. Ang debosyon ay ginawang komersyo. Ang pinakapribadong regalo ng nilalang ay ginawang kasangkapan ng espiritual na manipulasyon. At ito rin ang nangyari sa mga bahay aliwan ng Babilnya, gumuho sila. Ang kanilang mga Diyos ay napatunayang walang kapangyarihan. Ang kanilang mga saserdotisa ay nalimutan. Ang kanilang mga ritual ay natigil. Habang ang mensahe ng isang karpinterong taga-Galilea na hindi kailanman bumisita sa mga lupaing iyon ay sumakop sa mundong sumakop sa kanya at patuloy na sumusulong hanggang ngayon. Ang mga laryo ng Etemenangki ay naging alabok. Ang salita ay nananatili.